pwedeng maging permanent? Yes. Kasi nga ito, 1906 po. Tagal na. Matagal na siya, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin. Sir, Sige po. question. Sige po. Di ba we're sailing the same flow. How about if merong ibang tao na hindi ko we're using the system and we're asked to affect the whole boat? Hindi. Kahit hindi pa na ngayon nangyayari yung sinasabi mo eh. Marami ng distributor na hindi ginagawa tama, pero bakit kami naapektuhan ba? Yes, sir. Hindi. Kasi meron kasi hindi gumagawa ng system. Oo. Pero affected ba kami? Hindi. Affected yan. Yung iba. Oo. Kami. Yun nga eh. Nasa tao talaga eh. Alam mo, kahit hindi mag-network yan. O bakit marami nagkakarir? Yung merong masenso, merong hindi. May naka-abroad. Pag-uwi nga, patay pa eh. Totoo hindi. Alam mo, kung titingnan mo yung anggulong yan, kahit mag-abroad, mag-career, o mag-network ka, ilis ay ginagawa mo eh. Tama ba? Yes. Gagaling naman din, ganun din eh. Gawin mo sistema ng mali, gawin mo sistema ng tama, para siya. Dito rin naman din, marami gumagawa ng di sistema. Ang daming corrupt dyan eh. Impeach na. Kaya po naman, pag gumawa ng mali, impeach. Saka rin ang tawag, impeach. Tama mali. O kulong. Or mamamatay. Yes. Sa atin lang naman, buti sa atin, ano eh, quit lang eh. Walang impeach, di ba sir? Kaya sa pag ikaw kinarin mo pag nanakaw, patay ka, kulong. Oo nga. Anong gusto mo sir? Impeach, kulong, patay, o quit? Diba? Sa atin lang naman, di ba, pag nagnenel, meron ka pa nakita, nagpakamatay. Walang ganun. Ganun ba? Meron ba? Yung global nagpakamatay dahil sa 7-9-80. Hindi nakabawi. Power! Di ba? Nagpakamatay mo lang ganun. Nagpakulong mo lang. Bakit ka nag-quit? Bakit ka nagpakulong mo lang? Hindi ko nabawi yung 7-9-80. Walang ganun. Walang ganun na. O, ano ibig sabihin? Dito sa atin, at least dito mag-quit lang. Pero pwede pang gawa ng solusyon, yung nag-quit, pwede mo ulit kausap. Yes. Yung nakulong, pwede mo kagad balik palayain. Hindi pwede. Di ba? Oh. Kaya nga sabi ko, nasa tao. Tama ba? Yes. Kaya nga sabi ko, ina-identify natin yung tao, titingnan natin dito. So ngayon, pwede maging permanent. Tinanong ko kayo, anong gusto mo? Temporary, permanent? Pero tanong, anong ginagawa ng tao? Ang gusto ng tao, permanent. Pero anong ginagawa nila? Sabi nila, ang business pwede maging permanent. Bakit hindi yun ang ginagawa? Tama. Ba't parang galit na kayo sa akin? Ano po? Problema sa sarili pa rin. Kaya nga, yun. Oh. So ngayon, kung sinasabi nila na ang business pwede maging permanent, bakit hindi nagbi-business? Sige. Walang planan. O sige, pag-usapan natin. Tingnan natin. Are you learning? Yes! Tingnan natin ha. Malamang iba to, para medyo justify natin. Kasi pinipili mo na ngayon. Ano ngayon pipiliin mo ngayon? So, ang pinipili mo na ngayon, parang decision mo na ngayon, medyo tinitingnan mo sa side, business kasi pwede siya maging permanent. Yes. Yun nga lang, kung talaga ang business ay pwede maging permanent, ito tanong. Bakit hindi nagbi-business? Kapital. Yan. Para mamaya, pag meron ko kayo paglabas ninyo, meron kagad ngayon na prospect, malamang, ina-approach mo yan, business, ang sasabihin, marami siyang perspective. Kasi ang tao, hindi naman po business-oriented. Alam niyo kung anong tao? Career-oriented. Kaya pag inalok mo ng business, hindi naman siya naturuan sa ganun eh. Kaya yung kapital, hindi niya alam. Tama? Kaya yung para magbigay ng oras, hindi siya mag-exert ng time doon. Kasi hindi niya alam eh. Totoo hindi. Kaya wag ko kayo magtaka, bakit natatanggihan tayo? Eh, majority ng tao po talaga sa Pilipinas, hindi naman businessman. Career-oriented. Totoo? Yes. Ano po talaga? Actually, hindi sa Pilipinas, buong mundo, career-oriented.
Kaya dapat, pag meron ko ina-approach pagdating sa business, minsan umaayaw, intindihin nyo na lang. Kasi hindi na talaga siya career-oriented eh. Hindi po siya business-oriented, career-oriented po. Tama? So, dahil hindi siya career-oriented, dahil hindi siya business-oriented, inalokan mo ng business, ano yung nagiging problem? Bakit ayaw mag-business? At least dito, palalawakin natin yung idea natin about business. Sige po. Walang idea. Anong tawag na doon kung walang idea? Wala po siyang business skills or tinatawag na knowledge. O sa madaling salita, wala siyang alam. Tama ba rin? Pero pag tinanong mo, Anthony, pasensya na, wala akong alam. Hindi ko kaya. Ano pa? Interest. Pag hindi siya interesado, wala siyang time. Tama ba? Doon. Ano? Risk. Ako, baka malugi o risky. Baka malugi lang ako. Ang masakit ito, hindi pa niya tinatawag business na lugi na. Tama, di ba? Lugi na. Eh ako, malulugi lang ako dyan. Hindi mo nalaman niya na lugi na siya. Malulugi lang ako dyan. Alam niya lang, nalugi na. Buti pa siya, nalaman niya na lugi siya. Ano pa? Ito pinaka number 1. Kaya ito lagi ito nilalagay dito sa unay. Pag inalok mo ng business, ano? Kapital. O, kapital. Yan po yung dahilan kung bakit yung tao talaga ayaw mag-business. Alam nyo guys, kung a-analyze mo yan, yan talaga. Kadalasan sinasagot ng tayo. Naku, baka wala akong pera, Anthony, wala akong oras, wala akong business skills, wala akong alam. Naku, natatakot ako, lugi. Ang masakit ito, wala nang pera, wala pang time. Wala pang alam. Puro takot pa. Bunak. Bunak, di ba? Ano yung bunak? Bunak anak. Diba? Oh. Ano ngayon ang gagawin? Yan ang problema. Paano? Paano natin kaya ito magagawa ng solusyon? Idea. Tama na, hindi yan. Kasi kailangan mo siyang... Dahil ito problema ng tao, anong solusyon? Kasi ito yung perspective, ito yung paniniwala. Totoo hindi. Pwede ko ba natin tawagin tong belief? Yes. Tama? Pwede siya maging perspective, pwede siya maging belief. Pananaw, tama? Sabi daw nila, bigyan ko ng konting medyo dito sa about belief. Kasi maganda to eh. Sabi daw nila, ang belief, bunga ng Tama ba? Pag nag-decision ka, yun ang nagiging tama? Ano man yung pananaw mo, bunga ng yung di ba galing? Tama ba ako? Yes. Analyze nyo, tama ba? Yes! Parang iba ayaw. Sige po, ipag-isipan nyo mabuti kung tama. Yayaman ako, nag-decision. Naninilawa ka ng yaman. Gagawin mo, hindi. Gagawin mo. So, nagdi-decision ka. Gagawin ko ba? O hindi. Tama ba? So, ang decision, bunga ng iyong pananaw. At ang paniniwala o pananaw, bunga ng iyong sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdi-decision, natalo siya. Totoo hindi? Ulitin ko. Sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdi-decision, natalo siya. Yes. Ulitin ko Analyze nyo mabuti. Sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdi-decision, natalo siya. Yes. Totoo hindi? Oo. Tingnan natin. Kaya kung ginagamit tao, at least siguro tao naman kayo. Kung sinasabi mo ang tao hindi nag-decision, natalo siya, ito tanong. Satisfied ba ang tao sa result niya? So tanong, kung hindi siya satisfied sa result niya, sino ang nag-decision niyan? Tanong, tama ba ang decision niya? So tanong, tama ba lahat ng pinaniniwalaan mo? Hindi. Tama ba lahat ng pinaniniwalaan niyo? Hindi. Ito na lang. Satisfied ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi. Sino ngayon ang nag-decision niya? Kami. Kung sinasabi mo hindi ka ngayon satisfied sa life mo, sa buhay mo ngayon, sino ang nag-decision?
Ikaw. So tanong, ang decision bunga ng pananaw. So tama ba pananaw mo? Yes. Okay. Tama pero... Kaya sabi ko, lagi ko nga sinasabi, hindi lahat ng pananaw ay tama. Tandaan ninyo, yung tao, yung pananaw niya, yung belief niya, nanggaling yan saan? Dalawa lang yan. Is either nakita mo or narinig mo. Agree? Na ang tawag po dyan ay influence. May taong nag-influensya sa'yo, naging decision mo at naging paniniwala. So tanong, yung taong nag-influence, nagkakamali hindi? Nagkakamali. Dahil tao lang din siya, pwede siyang magkamali. So ibig sabihin, dahil nagkakamali ito, pwedeng mali yung Pananaw. panyo. Kaya hindi lahat ng pananaw ay tama. Bawal magwalis sa gabi. Madumi na yung bahay mo. Bawal maglabas ng pera. Emergency, mamamatay na. Tama. Ano yung mga maling pananaw? Oh, kaya sabi ko, yung taong gumagawa o nag-i-influensya sa'yo, nagkakamali. Pwede rin yung influensya sa'yo, pwede rin mali. Nakuha niyo po ba yun? Yes. Are you learning? Yes. Grabe? Yan. Siningit ko lang yan, di naman talaga yan. Sige, tingnan natin. Kasi actually ano yan, connect yan. Sige, tingnan natin. Dito tayo. Focus tayo dito. Sige, tingnan natin ha. Ito problema ng tao. Gawa natin ng solusyon. Ibig sabihin, gawa natin ng idea kung paano natin papaintindi dito sa tao. Kasi, buburahin natin sa mind niya na hindi ito ang problema. Agree? Yes. Na hindi ito talaga magiging, kasi pag yan naging paniniwala mo, paano ka na? Ipipilit mo sarili mo, walang oras, paano kung hindi talaga yan? Tapos yung paniniwala na, business capital talaga eh. Dahil naniniwala ko din, paano kung hindi nga naman? Grace, paano kung hindi talaga merong business na hindi talaga malulugi? Paano kung lahat ng dahilan kaya hindi magawa mag-business kasi wala siyang alam? So, dapat yung taong kausap mo, paintindi mo sa kanya, patunayan mo sa kanya, bro, akala mo ba sa negosyo? Hindi ko mo wala kang alam, hindi ka matututo? Kailangan patunayan mo sa kanya. Ang solusyon, kailangan pagpapaintindi. Tama po ba? Yes. Para mawala yung paniniwalang yan, tatanggalin mo sa kanya. So, ang goal mo, bunutin mo isa-isa sa kanya yan. Tama po ba yun? Para mawala, para makapag-decision siyang pumasok sa business. Kasi tingnan mo, kung patuloy niya paniniwalaan to, o tingnan natin. Bro, sige, walang kaso. Kung ito talaga paniniwala mo, tingnan natin. O, tingnan mo to. Inalok ko to sa'yo. Ngayon, itong problema mo. Sige, walang problema. Kung yan talagang pananaw mo, respeto ko. Pero tingnan natin, bakit pagdating ng panahon, problema mo pa rin kaya yan? Ang panahon, lumilipas. Bakit pag lumipas ang panahon, hindi mo to problema? Tingnan natin. Kasi ngayon mo to inalok sa'yo. Paano kaya pagdating ng panahon? May mag-alok din sa'yo. Justify natin ha. Tingnan po natin ha. Tingnan natin. Pagdating ng panahon